worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He is God.
the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord, and I will dwell in the house of the Lord, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Yes. Good morning, Jesus! Amen. Amen, Diyos. Napakaganda ng panahon. At yung kumanta kaninang bungad, no? Napakaganda na kasi hindi na siya umulan, hindi katulad kahapon. Ayan, hindi mo napansin Yung kumanta kanina, nakakatuwa kasi paalis na si Sister Divine, dumaan siya dito. Nagpaalam bawat isa, kaya Sister Divine, si Travel sa iyong pupuntahan, sa iyong bagong journey tatahakin. Amen. Kagabi pa sila, walang katapusang kwentuhan, parang ayaw nang maghiwa-hiwalay. Pero salamat Naranas yung pagmamahal dahil yung nanay ko nandito sa BF bago dumating ang baha, di ba? Baha ulit to sa kanila Thank you, eh. Lord. Sige. Okay. Patuloy tayong magpasalamat kay Lord kasi ito, natatanaw ko na sa pintuan namin na sumilip na ang haring araw. Haring araw sa Tagalog na Tagalog. Yan o, may araw na po. Kaya ibig sabihin, lumabas na yung bagyo. Thank you Lord sa kanyang dakilang katapatan sa atin. Magandang umaga po sa inyo lahat at of course, hindi mawawala yung ating mga naunang nag-login, So, before anything else, gaya na sinasabi ko. Daan ng Ebanghelyo. Yes. Kung naalala niyo po yung ating programang Daan ng Ebanghelyo sa Broadcast City, tayo ng pastor, ano po? Yeah. Thank you, Lord. Tayo muna po yung manalangin at humiling ng gabay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama sa langit, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong pag-ibig na patuloy mong pinararanas sa amin sa panibagong araw, buhay, kalakasan, biyaya, pag-asa na patuloy mong pinagkakaloob sa aming lahat. At sa umagang ito, salamat din po sa pagkakataon na pinili nyo kami na maging bahagi ng iyong gawain, ang pagpapalaganap ng iyong mabuting balita, and for us also to share your goodness sa aming buhay. Kaya Lord, again, we acknowledge our nothingness. Use us this morning. Send forth your Holy Spirit to give us the anointing, the wisdom
At Lord, kayo po maglagay ng mga salitang mamutawi sa aming mga labi. And may your name be glorified today. We give you the highest praise, highest glory and honor in Jesus' name. Amen. Ayan. Okay. Yung word muna natin for the week. Yung ating memory verse of the week sa John 3:15. That whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Okay, sa sa Tagalog Tagalog. po, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes. Amen. Napakagandang word of God. So, alam ko yung tigisa tayo ng topic, hindi ba? Okay. So, magsisimula ka na ba o batiin muna natin yung mga kapatiran? Yung ating mga kapatirang mga naunang Siyempre sa akin, kauna-unahan ng aking bayaw na si Luisito Belmonte. Thank you, Lord. Shared na siya. Pero walang Okay. will of blessing ngayon, Brother Louie. So, Sunday pa Sister yan. Lorna Pehi ng ating Mendez. Kamusta po ang ating Mendez? Maulan din po ba? Sister Nancy Colina sa Mendez din po yan. Ang ating mga kapatiran sa Los Baños, Sister Jeanette Bautista Aquino. Sister Pepe nga, nandyan lang yan sa bahay. Sister Elizabeth Marasigan ng ating Kalo. Kamusta na rin ang Kalo natin? Outreach. Thank you, Lord. Napakalamig ng panahon, dalawang araw na no? Sister, si Brother Daniel Cosme ng ating Manggahan, balita ko, maayos na ang drainage, kaya hindi sila binaha. Yeah. Thank you, Lord. Okay, kung nariyan si Bayaw Louie, of course, nandyan din yung kanyang kakambal, si Brother Gary. Brother Gary, good morning. Talagang lagi mo kaming sinusubaybayan ang ating GMJ. And of course, ang mahal na kabiyak ng ating co-patriarchs, Minister Ernie Acayan, walang iba kung hindi ang ating Sister Eloida Eloida Acayan. Acayan. Ayan. Sister Josie Gilido, good morning, kapatid. Ito Yeah. merong mapil sa akin, di ko kilala to eh. Park Min, good morning daw and thank you, Lord. Yeah. Tapos yung picture niya, caricature ng cartoon, Okay. Good morning na rin sa iyo kung sino ka man, kapatid. Yan. And of course, ang ating kapatid from Kalawan, Sister Ami Hernandez. Ay, Mareno, ha? Good morning, Sister Ami. And of course, Sister Clement Toledo. Ito, ngayon ko lang, si Sister Charmaine ng ating Justin Bill, Bayhona. Sister Charmaine, namimiss ka na namin ng Sunday Fellowship. Yes, oo. With your family. Thank you, Lord. Yan. Sister Carmen Sebastian, good morning po. And Sister Teresa Serrano, good morning. Baguio. Natutuwa ako sa father ni Jam. Si Brother Rod, may mga comment na ngayon siya lagi. Dati pangalan lang, ganun eh. Ngayon, good morning, good morning, God Jesus. Good morning, Compi family. God bless us and enjoy this rainy day. Di ba? Mahaba na yung kanyang comment. Thank you, Lord. Yan, talaga nakikiisa ang ating kapatid. Ano ba yung ating topic ngayong araw nito, Sister Lisa? Yung topic natin love and benevolence. Sa accounting kasi, meron kaming account, social benevolence. Yeah. Pero itong pag-uusapan natin, love at saka benevolence. Hindi social and benevolence. Hindi social benevolence. Benevolence. But, okay. So, mauuna ka, hindi ba? Ay, merong comment si Sister Nancy. Dito daw, di raw maayos yung mic namin. Okay na. Thank you, Lord. Talagang nakikinig sila. Gusto nila yung maayos Ayan, yung thank you, Lord, sa mapapakinggan magandang nila. sound. Hallelujah. Ayan, okay na po tayo, Sister, Sister Jesusa, okay na po? Ayan, okay na Ayan. daw, Sister Lisa. Sabi Okay. niya gano'n. Ayan. So, good morning sa aking kababayan, Sister Lisa Capuno Albaran. Buong buo yan, ha? And Sister Noemi. Cecil daw, maulan pa rin daw, mga kapatid. Maulan pa rin Ayan, daw. mawawala na yung mga kapatid kasi dito sa BF malinaw na, ha? Oo. Yes, Sabi ni thank you, Sister Lord. Cecil, maulan pa rin ang umaga, mga kapatid. Okay, so umpisahan na po natin para maraming mapag-usapan. Yan, okay. Mauna ka, Sister Lisa. Sige, hindi mo. Okay.
Kaya mo lang. Okay, thank Okay. you, Lord. Bago, yung topic ni Sister Lisa po, bago po niya simulan, meron pong isang awitin. Yan. Oh, how He loves you and me. Tingnan natin yung isa't isa. Oh, how He loves you and me. He gave His life. What more could He give? Oh, how He loves you. Oh, how He loves me. Oh, how He loves you and me. Tagalog po. Ikaw at ako'y mahal niya. Ikaw at ako'y mahal niya. Buhay ni alay, ano pang ibibigay? Ikaw ay mahal niya, ako ay mahal niya, tayo'y minamahal niya. Thank you, you, Lord. Alam nyo, talagang pinipili ko siyang kumanta. Kasi yun yung ano niya specialty niya. Nakakaalis yun ng mga espiritu at saka yung kaba. Kailangan pisan natin ng awitin. Pero sa ating ngayong pong Webes, recap lang po dun sa mga natatandaan ko, sinulat ko para talagang ano. Nung June 21, Thursday, napag-usapan yung faithfulness and goodness. Nung June 28, personality at saka life. Noong July 4, mercy and persistency. July 11, infinity. Yung last week, justice at saka immutability. Yan po yung ating ngayong Webes na series. Ang pinag-uusapan po natin ay ang incommunicable at saka communicable. Para lang po natin maiulit, matandaan natin, yung incommunicable, basically, exclusive only for God. Amen. Yung communicable, ito, napapasa atin to, pwedeng mapasa atin, pero by the grace of God pa rin talaga, na yung mga God's character and attribute na to ay mapasa atin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang akin naman pong topic, ay pag-ibig. Parang ano, no? Parang usual na pag-ibig, ganyan. Ano ba sa Tagalog ang pag-ibig? Ang love. Ang love. Di ba? Pag-ibig. Alam niyo, sabi ko nga, pag-ibig. Ang pag-ibig ba? Pag-ibig mo lang kausap yung tao? Pag-ibig mo lang tulungan yung tao? Pag-ibig mo lang kasama yung tao? Pag-ibig mo lang dahil may natatanggap ka sa Kanya, pag-ibig mo lang dahil may nakukuha ka sa Kanya. Hindi po ganun yung pag-ibig. Number 1 na talagang pinakita ng pag-ibig. Ito alam na natin, the heart of the Bible. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tapos yung atin, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Sabi nga, yung love daw is one of God's communicable attributes. Yes. Not only na we have the capacity to love, or we are created to be His representative, tasked with reflecting Him to the whole creation, to the expression of this attribute. At alam nyo ba, napag-alaman ko ng of all attributes, yung love of God, ito yung hardest to conceive. Kasi apart from the lesser human version of love,
that shape our understanding, but as this attribute is communicable to us, so love should develop in our own character. Kasi si Lord, no matter what, anong gawin mo sa Kanya, kung sino ka man, tayo kasi parang meron tayong limitasyon pa rin sa love. Sa totoo lang, ako dito guilty pa rin kahit papaano. Talagang guilty pa rin. Sabi nga, ang perfect love is perfect love coming from God. Sabi, relationship ends, friendship drifts away, even our own family members fail us at time. Kasi naranasan ko to, kapatid ko, medyo, lang naman, sabi nga, tampong pululot daw. Pero sabi ko nga, 1 week ko na rin siyang hindi na may message because of yung incident na yon. Pero dapat, hindi Kasi dapat ako mismo sa akin. Lang yun Salitang lang, yung na-misinterpret lang. Pero dapat ako mismo pala yung nag-encourage pa rin sa kanya na to go on. Kaya thank you Lord, na bagamat yung sabi nga, even our own family members fail us at a time. Pero nandiyan pa rin lagi, pinararanas si Lord yung love niya. Human love is fickle. Pag sinabing kasing fickle, parang salawahan, di ba? Changing. Even strongest human love is tested in life trials. But God's love is perfect, steadfast, and unchanging. And His love, we can have strength as we face the challenges of the world as well as hope for eternity. Meron ako, Brother Arnold, na kanta. Sige. Lumang kanta to. Luma? Yung, Gano'ng kaluma? yung Tagalog, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Okay. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. Ang pag-ibig ng Diyos ay laganap sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Walang makapag-iwalay. Walang makapaghiwalay sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos, kahit mo nasahin, pag-ibig niya'y wagas at walang kapantay. Walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo si John, sabi nga, madalas niyang sinasabi na, at pino-point out sa atin na itong God love is truly in us. And this will be seen in our loving Him back and loving His brethren. We should dwell in love. Luke 7:47. And we should dwell in the love of God's people. 1 John 4:20 and 21. Alam niyo, itong pag-ibig na to napakalawak kasi. Sabi nga, ito yung communicable attribute na napapasa atin. Pero hindi pa rin perfect. Kasi si Lord lang ang may perfect love Pero binigay niya sa atin to for us na malaman natin na
kaya rin nating magmahal. Kahit yung hindi ka mahal-mahal. Yung sinabing kahit hindi ka mahal-mahal. Ito open naman ako lagi eh. Pero bati na kami ni Brother Terry. Si Brother Terry. Pero alam nyo, sabi nga ni Sister Ria nun, kasi minsan dati rin ganun din siya. Pero kailangan din pala, pagka inumpisa mo ng mahalin yung taong yun, katulad ng isang pangyayari, sabi ko, paano kaya mamahal to? Meron siyang parcel na dumating. Brother Terry, sabi nung rider, kasi naman uto si Brother Terry, lagi na lang wala, laging binabalik yung parcel. Sabi ko, kay Brother Terry, lagi ba siya ganon? Sabi ko, magkano ba? Ay, sige, okay, ako na magbabayad. Biglang sinabi kong ganon, not knowing na, sabi ko, wala na pala sa puso ka na naiinis ako sa kanya. Dapat lang pala do good. Pag ginawan mo ng mabuti yung kapwa mo, that's the time love will grow. Kung sinasabi nga na faith without action is dead, ganun din ang love. Love without action is also dead. Kaya kailangan ipakita natin no matter what, kahit yung taong ito hindi ka ibig-ibig. Di ba? At hindi, kaibig-ibig na yun si Brother Terry. Kasi, Makat kita, Sister Risa. Yes, sige. Okay. Nakikita natin yung diferensya ng kapwa natin. Pero totoo, tayo rin may diferensya. May mga attitude din tayong hindi kaibig-ibig. Kinakailangan maigawad natin yung understanding at maunawaan natin. Pag nakita mo yung mga weaknesses, you will learn to love that person. Di ba? At pag nakita niya na yung binibigyan mo siya ng pahalaga at importansya, it's the same thing, that person will also love you. At magkakaroon na ng pagkakaisa. Kasi hindi one-sided yan eh. Lahat tayo may diferensya. Lahat tayo may mga attitude na hindi ka giliw-giliw. Tama ba yung word ko? Hindi ka, una natin, always tingnan natin yung ating sarili. Kasi, gamitin ko tong kasabihan na ito. Pangit eh, hanap ako ng ibang positibo. Kasi ito, kasi yung ginagamit sa world, pangit lang, negatibo. Sabi, ang magnanakaw daw galit sa kapwa, magnanakaw. Meaning to say, narinig ko rin to na kapag naiinis ka sa ugali ng taong yon, malamang ganun ka rin. So, nung narinig ko yung word, inisip ko rin, meron ba akong ganung pag-uugali? And that is true. Sabi ko, nga, ganun din pala ako. So, dun mo ngayon, magkakaroon ka ngayon ng heart to understand the person kasi ikaw man ganun din. So, again, we come before the grace of God and ask for His mercy that we'll be able to learn to understand one another. Kasi tayo man, inuunawa din tayo dahil we're not perfect, may mga negative na mga pag-uugali din tayo. So, gawin natin, igawad natin yung pagmamahal na yan para tayo din, di ba, what you sow, you reap. Di ba? So, yun yung nakita ko doon. Kaya, kailangan talaga natin ang grasya ng ating Panginoong Diyos. At wala tayo ibang maigagawad talaga sa ating kapwa kundi yung pag-ibig. Because we are created by love ng ating Ama sa langit. Amen. Amen. Brother Arnold. Battery. Hello. Naka-off yan. Hello. Alam nyo, realization din sa akin yan, yung sinasabi ni Brother Arnold. At isa pa sa nagiging failure ko kasi kaya minsan nagkakaroon ako ng hindi magandang yung sa kapwa. Kasi lagi kong iniisip yung ugali ko, hinahanap ko sa kanya. Dapat hindi pala ganon. Hindi mo makikita yung ugali mo sa kanya. Dapat ikaw mismo, hahabaan mo yung pangunawa mo sa taong yun. Kaya doon ako nag-fail na laging hinahanap ko isang example sa gawain. Kasi ako, pag sa opisina, lagi gusto ko, pag bumaba ako, tapos yung trabaho ko. Ibig sabihin, may natapos ako. Kaya lang may mga pagkakataon na merong binibigay sa aking kapatiran na talagang tuturuan ko, na ganyan, kahit filing lang. Kaya lang pag nakita ko na parang
hindi siya all out, hindi siya inaantok siya. Alam niyo, parang nagigrip yung heart ko, pero hindi pala. Unawain mo yung tao yung kasi hindi naman ka-level yung mind mo nun eh. Kaya nga ibinigay sa iyo yung para turuan mo. Mamamahal mo yung taong yun. Kaya do good. Yung karakter mo, ipakita mo sa kanya at makikita mo rin, magwo-work out yun. Yun yung naging realization sa akin. Kaya ngayon kay Brother Arnold na sinabi. Kaya thank you, Lord, for the realization, yung pagtuturo na yan. Kaya yung pag-ibig na yan, ano natin yan? Kaya natin yan by the grace of God. At yung topic na tong love, marami kasing tong karakteristik eh. Pero 3 lang yung kinuha ko na talagang thank you Lord na sa akin din naranasan ko. Yung una nga yung God is love and love is God. Sa 1 John 4:8 to 12. Nakalagay po dito. Sa 1 John 4, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Di ba? Yun pa lang eh. Ibinigay ng Diyos ang buktong niyang anak. Doon pa lang, dapat maantig na tayo. Kumbaga, buhay na yung binigay sa atin eh. Kaya, sabi nga dito, the love of God is greater than anything we can imagine. He does more than just love us. He is love itself. Siya yung pag-ibig talaga mismo. It is only through His love that we are truly able to love others. Totoo yan. Kung hindi si Lord, Brother Ernie, kung hindi si Lord, hindi kita mamamahal. Parang ganon. Parang ganon. Brother Bong, kung wala si Lord, hindi kita mamahal. Parang ganon, di ba? His love that we are truly able to love others because God loved us. We have nothing to fear. As the creation of the universe, He is sovereign and everything. Kaya, ang Diyos ay pag-ibig. Kung ikaw, kumbaga, ina-acknowledge mo that God sa iyong buhay, kailangan mamahal mo din yung mga hindi ka ibig-ibig. Kasi tingnan mo na lang yung cross. Lagi tayong look at the cross. Di ba, binigay niya yung buhay para sa lahat eh. Hindi naman para sa mabuti. Mabuti lang para sa lahat. Mabuti, masama, lahat. Binigay niya ang buhay para sa atin. Pangalawa, God's love is unconditional. Tandaan natin, isa to sa ating community values. Natutuwa nga ako kasi pangatlo to eh, to love unconditionally. Sa ating community values, kailangan nating masaulado to. Thank you, Lord. His love is not gained by anything we do in our own merit. The Bible states that God loved us while we are still sinners. Bilhin niyo yun? Talagang unconditional. Minahal niya tayo kahit gaano tayo kasama, kahit gaano tayo kakulit, kahit gaano tayo tago ng tago. Tago ng tago. Nagtago na yun. Pilit ka pa rin hinahanap. Di ba nga, yung mga tupa, iisa lang yun, pinilit niya pang hanapin. Ganun kamahal. Isipin mo lang kung ikaw yung nawawalang yun. Di ba? Ikaw yung nawawalang yun, pinuhin mo. Out of 99, iniwan para ka lang hanapin. Ganon. Love abounds from His infinite goodness and mercy. Sa Romans 5:10 yan. God love is steadfast and unchanging. Though we may grow distant from Him or fickle in our attitude toward Him, He continues to love us. Talagang patuloy niya tayong minamahal. Kaya anong dapat nating, kumbaga, isukli sa ating Panginoon? Pwede din tayong magmahal ng ganon. Kasi nasa atin si Kristo eh. Pag sinabi mong kasi di ba, we are created in His likeness. Kaya pagka created ka in His likeness, kung ano yung karakter niya, dapat makita rin sa'yo. Kaya pag-ibig pa lang to, napakarami ng attributes, di ba? Yung pangatlo,
God's love give us assurance and strength. Nothing can separate us from God. And His love, we have assurance of eternal life. And strength as we approach the trials of this world. Sa Romans 8:31-32. Bilhin niyo yan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga walang makapaghiwalay. At yung assurance na binibigay niya, ito yung kalakasan natin lagi, yung assurance na binibigay niya, yung pag-ibig niya. Kaya, saan pa tayo? Hindi ba natin mamamahal kahit munting ano lang yung ginawa sa atin? Kasi, sabi ko nga, bakit binigay pa rin? Parang akala natin, love, ay okay na yan. Pero sa akin, kaya binigay sa akin to, lagi kong sinusubok dito Dito nga lang last week, my own na pamangkin talagang naiiyak ako. Parang sinasabi ko, ano ba tong batang to? Bakit ganito to? Pero dapat pala ako mismo makita sa akin. Hindi ko siya sinagot ng ganun. Kaya niya ako sinagot kasi sinagot ko siya. Pero kung ako mismo sa sarili ko, nagpakita ko na, stand ako na, tumahimik lang ako. Kasi minsan ginamit ko ba nga Inanuhan ko pa siya, in Jesus' name, lalo nang nagalit. Parang, kumbaga, bakit may demonyo pa sa akin? Parang ganun. Kaya, kailangan din talaga sa atin makita para yung pagmamahal na yon dumaloy din sa taong yon. Makita sa iyo muna yung pagmamahal. Sabi nga, when you fully understand the love of God, you will be loved like you've never felt before. Kuling, no? Sabi, pagka naintindihan natin yung love of God, you will be loved like you've never felt before. Hindi ito yung love na niligawan ako, hindi yata ako niligawan ni Brother Arnold. Basta yung pag-ibig na yon, hindi ganun. Iba yung mararanas. Ito nga, gusto ko pa rin i-share at ulitin. Talaga yung pagmamahal ni Lord sa nanay ko, na gusto talagang, gusto nga nung Tuesday, pumunta rito kaya lang medyo hindi niya pa natatapak yung paa niya. Tapos yung nangyari nga na bumaha, pinakita nung kapatid ko, sinend. Sabi niya, may mga bisitang dumating, buti na lang nandiyan ka. Pili mo yung pagmamahal na yun, Sunday pa lang nandiyan na siya. Pinipay na siya na dun siya. Kasi napakahirap pag dumating yung baha na yun, abutin siya kasi nasa baba lang siya. Yung pagmamahal sa kaya sabi ko, Nay, bang klase yung pagmamahal sa ni Lord Ako din. Di ba? Kaya thank you Lord. Bagamat sa akin nga na nahihirapan ako kasi tinatawag lang kasi ako pag magpapalit ng diaper, tatawagin ako kasi hindi kaya ng isa. Kailangan 2 o 3. Pero nakakatuwa, yung asawa ng pamangking ko, parang bata kong buhatin siya. Talagang binubuhat si Brother F40, good morning. Nasa Okada sila. Alam ko nakikinig din sila sa GMJ. Kaya thank you, Lord. God doesn't love us because we are lovable or worthy, but because He is love. Hindi tayo lovable, Brother Ernie. Hindi tayo, Brother Ernie talaga? hindi tayo worthy. Paborito. Ang totoo nito kasi mismong si Lord ay pag-ibig. Kaya hindi dahil love. Kasi si Brother Ernie ang nakikita kong maliwanag dyan Nagliliwanag po. Diba? Nagliliwanag. Yes. He is love when you believe it and receive it. His love transform your life. Gusto niyo ba yon? Yung pag-ibig ng Diyos, tinatransform yung buhay natin. Kaya, maa-attain natin to, kaya natin to. Hindi tayo perfect, si Lord lang ang perfect. But, binigay niya tong love natin, love na yon, nabuhat din sa Kanya kasi magagawa natin by His grace. In conclusion, to see God's love, we must look to Jesus. And through that, we see God's love pursue us, heal us, free us, sacrifice for us, and make us whole.
This love brings closer to God. Kaya, kahit sabihin natin, love lang yun, alam na namin, hindi. Marami pang ipapakita sa'yo ni Lord. Sige nga, bigay ko to. Tingnan ko nga kung yung karakter ko na love, mamamahal mo pa yung sitwasyon na ganito. Di ba, binaha? Iniskam? Scam? Kasi nagkukwento nga kami nila, Sister Venus, noong Sunday. Si Lord, no, may blessing tapos merong sitwasyon. Ako kasi, nag-graduate yung anak ko noong last Friday. Bago nag-graduate yon, days lang, alam niyo po bang kinagat ng pusa? Sabi ko, ano ba yan? Kinagat ng, hindi naman actually, kasi Play nagulat siya eh. Hinigit niya bigla. Oo, hinigit niya yung kamay niya. lumapat yung Kaya yun. ngipin. Mali rin pala yung pinagawa ko sa kanya. Paduguin mo. Hindi pala dapat ganun. Hindi pinadudugo yun. Pero alam niyo, yung pagmamahal Sasabunin ni lang. Lord, nung tumawag tayo sa isang kapatiran natin, Sister Tessa, good morning. Sabi niya kaagad, kapatid, napakadaming pumupunta dito. Puro ang kaso, animal bites. Pero sige, pumunta ka pa rin kasi lahat daw ng barangay, wala nang anti-rabies saka anti-tetano. Kaya doon na. Pero agahan nyo na lang. 4 o'clock, nakapila na yung mga tao dito. Yung dalawa ko, si Brother Arnold, si Brother EJ, 7 na umalis sa bahay. Alam nyo ba pagdating doon, number 54. Tingnan nyo naman kung gaano kamahal ng Panginoon. Number 54 pero 11:30 nasa bahay na. Number 54. Diba? Kaya sabi ko, anak, ilang araw na nag-graduate ka pa. Nakagat pa ng pusa. Tapos kinagat pa ng pusa. At yung pangalawa, Sister Venus naman sabi niyo. Sabi ko nga, di ba Sister Venus, nag-share pa ka ng Thursday, Friday na wala ka nang kailangan. Lahat, ultimo nga, ang mga minimal na lang yung binabayaran ganyan. Pero yung isang kapatiran, kasi wala sa kanya sa kanya kasi makatulong. Tinawagan, bigay kagad. Pero but that time, lagi yung tumatawag daw doon. Pero nung time na yun, dahil alam niya nga yung sitwasyon, kasi wala sa kanya eh. Gusto niya makapagbigay, makatulong. Bigay po agad. Nahiya, Sister Venus. Sabi namin, di bali. Pupunta naman yung anak mo ng katar, di ba? Unti-untiin mo. Sabi niya, hindi, sinabi ko nga yun eh. Sabi niya, hindi, Ben, ako may kasalanan. May tinuturo din. Kaya, ganon, di ba? May pangyayari na blessing, tapos may ganyan. Ano ngayon ang magiging attitude natin? The same pa rin ba yung degree na magpapasalamat ka sa Panginoon? Kaya tawa kami ng tawa yung kwentuhan, scam. Sabi na lang nung nakuwanan, kailangan niya siguro. Sabi ko, dapat, hindi kaya tagaloob, scammer. Hindi, kasi alam na alam yung mga taong kakausapin niya, tapos yung tawag sa isa't isa. Kaya wala ka talaga maano, pero the love of God dwells pa rin in our brethren. Pera lang yun eh. Babalik yun. Pera lang yun. Sa may katawan na yung may kumuha na yun, siya na yung noon, di ba, Brother Arnold? Yes. Kaya thank you, Lord. This love bring us closer to God. Thank you, Lord. Basta sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa buhay natin, let us look at things kung ano yung pagtuturo ng Panginoong Diyos. God allow it always for a purpose. Kung ano yung tinuturo niya sa ating ikalalago, sa ating buhay. Kasi laging yun sabi nga, that in all things, it is God who works together for good for those who love Him and called according to His purpose. Yun ang pananaw ng mga Kristiyano, not on the negative. Yan ay pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kailanman, hindi tayo ipapahamak ng ating Panginoon sapagkat tayo ay mahal na mahal niya. May comment dito si Sister Carmen Sebastian. Amen po talaga. Sabi niya gano'n. Iba-iba ang pagkataong binibigay ng Lord sa mga anak niya. Kaya dapat po talagang matutong unawain ang mga Taong tao di kaibig-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So pagka ganon, ito naalala ko ang mami, lagi sinasabi ng mami.
pagka sa yung parang yung tao parang galit na, inis na, ganyan. Kasi tandaan natin that we cannot be greater than our master. Hello? We cannot be greater than our master. Kung yung ating Panginoong Hesus nga wala namang kasalanan. Di ba? Pero anong dinanas niya? Sobrang sakit, hirap physically, mentally, emotionally. Nahirapan siya. But at the end, anong sabi pa rin niya? Di ba? Father, forgive them for they know nothing. No? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. For they do not know what they are doing. So, hindi natin mahigitan. Kaya kapag ikaw sa tingin mo your fist up, look at the cross. Mapapahiya tayo. Amen. Amen? May Thank you, isa, Lord. may isa pa dito, nakakatuwa yung ating mga kapatid na talagang nakatutok kasi may mga comments sila. Sabi nga ni Sister Bell Rose Katabay ng ating Pangasinan, no? Ang pag-ibig, hindi po ito nililimos, kundi kusa itong ibinibigay sa kapwa. Yan naman ang kay Sister Bell Rose ng ating Pangasinan. Thank you, Lord. At sa akin din nakita ko dito, kung ikay tunay na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos at you really acknowledge the love of God in your life, there's no reason for you not to grant that love to anybody else. At ito'y magaganap kung talagang kilala mo ang Diyos. If you really know God, no reason for us not to love one another. If you really know your God. Yun ang nakita ko po. Amen. So bago po tayo magpatuloy, of course, may mga kapatid tayo nagse-celebrate ng kanilang Yes. special day. Today is July 25. Thank you, Lord, sa, ayan na, sumikat na ang araw sa Oo, atin sikat dito. na sikat Thank na. you, Lord. Si Brother Thomas Belmonte. Oy, anak Graduation ni Sister dapat ngayon pero na-move. Happy birthday, Brother Thomas. Thomas, yes. And also, yung ating co-worker na to si Brother Dave Balangkit, ang assistant ni Sister Ang Jam. pinakabatang technical assistant. Amen. Dito sa GMJ. Sister Ana de las Alas. Sister Remy Andres. Oh, happy birthday. Ano na to? Nag-celebrate na to nung Monday, Advance, di ba? Sister Chambi Owichi. Yeah. Sister Alora de Ocampo, yung pamangkin ni Sister Aida. Brother Dennis Meres. Brother Raydolph Fulgencio. And happy anniversary kay Brother Brother Ramil and Ramil and Sister Sister Marlene Marlene Isabela Isabela. ng ating Laia San Juan. Thank you, Lord. Happy birthday and, And happy enjoy your day. anniversary. Enjoy your day, mga kapatid. Brother Bo. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Okay, Happy birthday and happy anniversary. Enjoy your Your day. day. Purihin ng Diyos. With our, meron pa tayo? Ano? Repeat, new song Repeat of the the song, week. yes. Were You There? Were You There? Composed by Brother Ernie Ernie Akayan. Akayan. Thank you, Lord. Were you there
troubles. Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there holding my hands, whispering you love me. You were there catching me before I fall. You were there wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there holding my hand, whispering you love me. You were there catching me before I fall. You were there wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. You never left me. It was I who turned away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. You never left me. It was I who turned away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity.
Amen. Thank you, Lord, Such Brother a beautiful Enol. song. Thank you, Yeah. Lord. Isa pang may comment kay Okay. Sister Noemi. Ito, grabe din to no? Sabi niya, sa akin kapatid, dahil nakaranas ako ng totoong pag-ibig ng Diyos sa aking buhay at pagmamahal ng Diyos sa akin, kaya nagagawa ko rin sa iba. Kahit hindi ka ibig-ibig ang tao na nagawa mo rin sa iba dahil hindi sa pagmamahal kundi sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Namamahal mo rin dahil sa Diyos ako nakatingin sa lahat ng mga magagandang ipinakita ng Diyos sa akin. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig na walang makakapantay, ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Yes. Thank you, Lord. Brother. Yun nga yung sinasabi ko na kapag ang isang tao, yung ayos yung relasyon sa ating Panginoong Diyos, ina-acknowledge niya yung lahat na nagaganap sa kanyang buhay ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya niya na igagawad. Yung mga taong hindi lang kapaggawad ng pag-ibig sa kanyang kapwa, definitely, hindi niya kilala ang Diyos, di ba? Hindi niya kilala ang Diyos at hindi niya ina-acknowledge yung magagandang bagay na nagaganap sa buhay niya ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa kanya. Yun lang, that's simple. So kapag ang isang tao may pag-ibig, then you're assured that you know your God. Amen. Okay. Praise the Lord. Yung awitin, tama-tama sa sa lesson ko rin. About benevolence. Yan. Di ba? Sa Tagalog yan, kabutihang Loob. kabutihang loob. Yan. Sabi dito, God has unselfish concern for the welfare of those He loves. Pwede nyo, negative tapos positive. God has unselfish. Parang, concern for the welfare of those He loves. Walang, tawag dito, wala siyang wini-withhold. Bigay, todo bigay. Yung kanyang concern sa ating lahat. Dito sa Deuteronomy 7:7-8, sabi po dito, the Lord did not set His The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more than numerous than other people, for you were the fewer of all people. Verse 8, but it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestor, that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of the Pharaoh, king of Egypt. So doon pa lang makikita na natin yung pagliligtas ng ating Panginoon, bunga ng kanyang pag-ibig sa atin. Yung kanyang deep concern. Kasi, pag sinabing Egypt, that's the world and life, that's life of slavery. Lahat tayo, bihag. Before nung ating encounter kay Lord, lahat tayo, we are all slaves of different kind of maring alipin tayo ng sama ng loob, hindi pagpapatawad, alipin ng galit, ano pa? Di ba? Maraming umaalipin sa atin. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, kinuha niya tayo. Kinuha niya tayo. Kagaya ko noon, maalala ko. Talagang ako'y alipin ng mga worries. Pag-aalala. Sabi ko, paano to? Paano ganyan? Ang liit lang ng sweldo ko nung nagtatrabaho ko. Paano magkakasya ito? Ganyan, ganito. And I thank God sapagkat merong nagkumbida sa akin sa ganitong gawain. Wherein, ginamit ni Lord yung situation na ito para siya ay lubos akong makakilala at makarinig sa Kanya at para siya makakilo sa aking buhay at maranasan ko ang Kanyang kagandahang loob, maranasan ko yung Kanyang pagliligtas sa akin. And true enough, nung tinanggap ko yung imbitasyon ng ating Panginoon, dito ko naranasan yung Kanyang pag-ibig sa akin, kagaya nga nung kanilang topic, and then na-experience ko yung kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos na talagang tunay na yung Kanyang concern
sa kanyang mga creation is really unselfish. Nandun talagang bukas palad siya na tinatanggap niya. Bukas palad siya, tinawag niya tayo upang maranasan natin yung kanyang kagandahang loob. Biro nyo, kung maalala natin yung panahon ilang taon ding bihag ang mga Israelita. Pero because of God's unselfish concern, pag-ibig ng ating Panginoon, iniligtas niya ang kanyang bayan with His mighty hands. Again, papatak pa rin tayo doon sa scripture na John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Speaking of benevolence, di ba? Yun yung kagandahang loob, concern sa kapwa. Sabi ko, ano ba magandang example? Of course, Diyos siya. Nandoon yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin and He can do everything. As human, sabi nga, ito'y communicable, pwedeng mapasa atin. At nakita ko dito, tayong mga Pilipino, napansin niyo po ba? Sagana tayo dito. Hello? Kaya maraming bansa, akit na akit dito sa ating bansa dahil sa ating ugaling ito, di ba? Yung pagiging, yung benevolence, parang kamag-anak din yan ang pagiging hospitable. Concern tayo masyado sa kapwa, maski hindi nga natin kalahi tinutulungan natin. Napansin niyo po ba yung mga kapatid? Sagana tayo. At meron tayong kauguli ang mga Pilipino. Sa probinsya, naranasan ko po ito, yung nag-aabutan ng ulam sa bintana. Naranasan po ba natin yon? Kung ano yung niluto mo, uy, Mare, nagginataan ako dito. Tapos, pagkaabot mo, mamaya meron ibabalik. So, hindi ba napakasarap ng ganong buhay? Yung, ano yun? Yun Kaya tayo Suki natin, di ba? Yan. Number 1 na suki natin si Brother Jerry. Oo, kasi lagi nagtatanong siya ng gulay. So yun yung deep concern, yung love mo sa iyong kapwa. And alam ko naman yan, yun yung pag-ibig na itinanim sa atin ng ating Panginoon. Pero ang nakita kong hindi naman pero talaga ang gandang example dito. If we would recall, yung tungkol dun sa The Good Samaritan. Remember that sa Luke 10:29. Allow me to read. Tingnan itong ginawa nitong taong to. Sobra. Hindi naman niya kakilala yon, hindi naman niya kalahi. Sabi dito, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped himself of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. So, kung i-imagine natin, bugbog sarado. Diba? Kumbaga sa mata lang ang walang latay. Talagang kasi half dead So, matindi to. So, eto na ngayon. A priest happened to be going down the same road. And when he saw the man, he passed by on the other side. He passed on the other side. Parang dinedma, So to a Levite, when he came to the place and saw him, pass by on the other side. It's the same thing. Hindi lang ginawa nung Levite. Ito na. But the Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. Nakita nyo? Nakaramdam ka agad ng awa. Diba? Sulat ko to. He went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey. Can you picture that? Nagkaroon ng awa, binuhusan ng langis, ng alak, binendahan. Dapat yun, pwede, sige ha,
Bahala na may makakita sa'yo. Ako'y merong pampupuntahan. But no. Hindi nagtapos doon. Isinakay pa doon sa sarili niyang donkey. May naalala ko ditong kapatiran. I think it's Brother Jerry. Sino ba yung kasama mong may nasagasaan? Tapos isinakay niyo sa sasakyan niyo ba yun? Si Brother Sandy. Tapos sasakyan, di ba? Tapos isinugod sa ospital. So you can see, this is one of God's attributes na pwedeng mapa sa atin bilang mga pinili, hinirang, nakaranas ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. So let's continue. The man, okay. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. So, ikinuha pa ng mapapagpapahingahan. Kala niyo ba natapos doon? The next day, he took out 2 denar o denaryo, ganon, and gave to the innkeeper. Look after him, he said. Sabi niya, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you have. Ito yung sinasabi kanina. Unselfish concern. So, let us examine ourselves. Have we experienced this kind of concern to anybody else? Maski wag na sa ibang tao, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa. Ganong kahaba ba yung pising inilalarga natin to help somebody else? Di ba? Unlimited ba? Yes, of course, it is by the grace of the Lord. Pero God is a heart knower. He sees us. He sees our heart. Alam nyo, kung ito talagang proven and tested, pag nakita ni Lord yung puso mo na gusto mong tumulong, it is He who will give you all the means and provision to execute that kind of help na igagawad natin. Kasi may mga tao, hindi, alam mo, gusto kong tulungan talaga. Talaga? Kasi wala akong ganyan, wala akong ganito, wala. Kulang naman ako. Actually, mga kapatid, ang pagtulong, it's not only in monetary matters. Hello? We have ears to listen, di ba? Mouth to speak, to encourage, hands to, that's benevolence. Yung deep concern sa ating kapwa na yung bang wala kang iniisip kung how can you give comfort to others. Hindi yung papasakitan mo. Diba? Pag meron kang hindi nagustuhan, talagang gusto mong gantihan, wala na nun. Diba? Kailangan nasa atin na yung one of the attributes of God, ito nga benevolence, yung kagandahan loob sa ating kapwa. Kasi tayo man ay ginawaran ng kagandahang loob ng ating Panginoon. At hindi lang yun. Kung ibubuksan natin yung ating spiritual eyes, napakarami ng tulong na ginawa sa atin ng ating Panginoon through our brethren sa pamagitan ng ating kapwa. At the same thing, yun din lang ating gawin sa kanila. At dito, meron po akong babasahin dito. Isa sa pinaka, sabihin natin talaga na makikita natin na yung paggawad ng deep concern, pagmamahal sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, ating Panginoong Hesukristo. Yan. Sabi po dito, this is our Lord. Jesus in His ministry on earth practiced benevolence towards many. Mismong ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang halos kasama, yung ginawa niya sa ministry niya dito sa ating mundo. Sabi dito, He healed the sick, the lame, and the blind.
He fed 1,000, pinakain niyang 1,000 and brought dead back to life. And furthermore, He gave up all the glory of heaven to come as a child, to grow up and die on the cross because of His love toward us. Hindi ba parang nakakahiya kung tayo mismo, di ba? Kung ating Panginoon, ginive up niya yung lahat para bumaba dito as a child, to grow up, tapos mapapako lang sa krus. Why? Because of God's deep concern to all of us. Ayaw niya na ni isa man ay mapariwara sa atin. Kaya wag na nating aksayahin itong pag-ibig, itong kabutihang loob ng ating Panginoon sa ating lahat. Good morning and good day. In addition, Brother Arn, kaya pala, sa akin na-realize ko lang, kasi sa ating Compi Church, actually, kapag church ka, ikaw yung binibigyan ng donation, di ba? Ikaw yung tinutulungan. Kumbaga yung talagang pero sa atin sa accounting, kasi meron kami ngayon sinasabi ko sa inyo, social and benevolence. Kaya pala yung kagandahang loob, kasi natutuwa ako na pastor kasi parang yung team ngayon, yung visitation, paano pang nagbibigay si pastor? Sabi ko nga, yang iya yung mga binibigyan, wag na po, pero hindi pagka talagang yun ibinubuo sa atin yung kabutihang loob na yun, iginagawad din natin. Kaya pala, meron din tayong social benevolence sa church natin. Kasi di ba nga yung December, ang daming natutuwa. Grabe na sa mukat-mukat mo na mga security guard, sweeper, sa kanila parang, bibigyan kami, parang gano'n. Kasi yung kabutihang loob, naranasan natin, kaya, di ba? Iginagawad din natin sa kanila. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos ang masalangit. Maraming salamat sa pinagpalang umagang ito. Lord, sa aming napag-usapan, it is only by your grace. And we are here, Lord. Gamitin niyo po kaming lahat na sa amin makita ang mga bagay na ito upang sa ganon ang iyong dakilang pangalan ay patuloy na maluwalhati. Again, we give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. 2 Timothy 2:2.